Ilang oras matapos ianunsyo ng Israel, Lebanon at Estados Unidos ang kasunduang posibleng buwagin ng Hezbollah at wakasan ng mga dekada ng labanan sa hilagang hangganan ng Israel. Bumalik ang mga eroplanong pandigma ng US sa Iran. Tinamaan ang bagong target habang nagbabala si Pangulong Trump na maaaring kailanganin tapusin ang trabaho. Tatalakay natin ito ngayon sa Jerusalem Minute. Maligayang balik sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Narito ang mga pangunahing balita kamakailan. Lumagda ang Israel, Lebanon at Estados Unidos ng Trilateral Framework Agreement sa Washington. Panuorin natin ang clip. Kahapon bago Shabbat, nagtagumpay tayo ng makasaysayan para sa Estado ng Israel. Matapos ang direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon sa pamamagitan ng Estados Unidos, nakarating tayo sa isang balangkas ng mga kasunduan na nagbibigay daan sa atin na isulong ang pagtatapos ng sigalot at sa tulong ng Diyos, makamit din ang isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa sa inaharap. Batay sa kasunduan, kikilalanin ng Estados Unidos at Lebanon ang karapatan ng Israel na magpanatili ng security zone sa Lebanon habang kailangan para sa seguridad. Gusto ko malaman ninyo, malaking pagkatalo ito para sa Iran at Hezbollah. Sinasabi ng Lebanon, Israel at Estados Unidos sa Iran na hindi ito saklaw ng inyong pakikialam. Wala kayong anumang papel dito, wala kayong anumang pakikialam o tungkulin, hindi para sa inyo, hindi para sa Hezbollah, hindi para sa anumang grupong terorista. Alex, narinig mo si Punong Ministro Netanyahu na nagsalita tungkol sa posibleng pagtatapos ng labanan sa Lebanon at pormal na kasunduan ng kapayapaan. Sa pagdidisarma ng Hezbollah, ang Lebanese Army ang gaganap ng malaking papel at kukunin ang mga dating lugar ng Hezbollah. Sa kabila ng lahat, Alex, sinabi ng Hezbollah na di sila kasali sa kasunduang ito. Tama, tulad ng napag-usapan natin ng ilang beses, ito ay negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Hindi kasali ang Hezbollah sa kasunduan. Anong halaga ng kasunduan kung ang grupong terorista na umaatake sa Israel ay hindi naman kabilang? Sa tingin ko, ang unang ginagawa nito ay binibigyan ng Lebanon ng Israel sa pamamagitan ng kasunduan ng dalawang bansa ng karapatan para mag-operate ang militar ng Israel sa loob ng Timog Lebanon. Tama, mahalaga ito dahil kamakailan nakita natin ang pamahalaan ng Lebanon na tinatalakay ang pag-atras ng Israel. At dito, ang sinasabi ng pamahalaan ng Lebanon ay nilang ang Iran ang maging may pinakamataas na kapangyarihan sa kanilang bansa. At kinikilala nila na ang tanging bansa na kayang pigilan ng Iran at itaboy pabalik ang Hezbollah ay ang Israel. Kaya ang nangyayari dito ay umatras ang Israel mula sa ilang mga estratehikong posisyon na hawak nito. Ngunit pinananatili nito ang dilaw na linya hanggang at sa ilang pagkakataon ay lampas pa sa Ilog Litani. Ngayon, nakita mo nitong mga linggo na kinuha ng Israel ang mas maraming lupa sa mas malalim pang bahagi ng Timog Lebanon lagpas sa Ilog Litani. Kita mo na ngayon ang estratehiya. Kumuha ng dagdag na lupa para kung may negosasyon, pwedeng umatras mula sa ilang teritoryo pero mapanatili pa rin ang security zone na mahalaga sa estratehikong interes ng Israel. Kaya talagang mahalaga ito, una na pumirma ang Lebanon sa kasunduan na pinapayagan ng Israel na mag-operate sa Timog Lebanon at pangalawa, na mapanatili ng Israel ang security zone hanggang sa Ilog Litani. Itatanong ko lang, dapat ang Lebanese Army ang humarap sa Hezbollah matapos ang ikalawang digmaang Lebanon noong 2006 pero hindi ito nangyari. Dapat ba tayong umasa sa kanila ngayon na umatras ang Israel at ang Lebanese Army ang pumalit, gayong may mga Hezbollah sa loob ng army? Magiging iba ba ang mangyayari sa pagkakataong ito based sa mga sinabi mo lang? Pero tiyak, nandyan pa rin ang panganib na maaring pasukin lang ng Hezbollah ang Lebanese Army. Patuloy pinananatili ng Israel ang mga posisyon nito sa security barrier para sa kaligtasan ng mga residente sa Hilaga. At hanggat patuloy ang Hezbollah sa dati nitong asal, hanggat patuloy silang lumalapit sa mga tropang Israeli, nananatili ang karapatan ng Israel na umatake laban sa Hezbollah sa loob ng Timog Lebanon. Kaya, ang makikita mo talaga ay kung patuloy na kikilos ang Hezbollah bilang isang teroristang organisasyon, wala nang magiging karagdagang pag-atras ang Israel. Makikita mo ang kasunduang ito ay halos kapareho ng kasunduang talagang nilagdaan bilang bahagi ng 20-point peace plan para sa tigil putukan sa Gaza.
Hawak pa rin ng Israel ang 60% ng Gaza Strip at magwi-withdraw lang sila mula sa teritoryo kung talagang magdi-disarma ang Hamas. At ano ang nakita natin? Hindi nag-disarma ang Hamas at malamang hindi rin sila magdi-disarma gaya rin sa Lebanon. Hanggat nananatiling aktibong puwersa ng terorismo ang Hezbollah, hindi mo makikita ang pag-atras ng Israel at bahagi yan ng kasunduang ito. Narinig mo ba noong nakaraang linggo sina Pransya at Italia na pinag-uusapan ng pagbuo ng multilateral na puwersang papasok at mamamahala sa Timog, Lebanon? Tandaan mo, pagkatapos ng pag-atras ng Israel noong 2006, nagkaroon ka ng UNIFIL. Itong puwersang dayuhan ng UN na dapat sana ipipigil sa Hezbollah na kumilos sa Timog, Lebanon. At ang Hezbollah ay kumilos lang sa ilalim ng kanilang anino. Sa katunayan, ang ginawa nila ay pigilan ng Israel na kumilos laban sa Hezbollah sa Timog. Dito, walang internasyonal na puwersa o UNIFIL. Ang Israel lang ang naggagarantiya ng seguridad malapit sa hangganan. At hanggat patuloy na kumikilos ang Hezbollah bilang isang teroristang organisasyon, hindi mo makikita na aalis ang Israel dun sa lalong madaling panahon. Isa pa, kamakailan nakita natin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Mukhang determinado talaga ang Pangulo na makaalis sa sigalot na ito sa Iran anuman ang maging kapalit. Handa pa nga siyang isaalang-alang ang ideya na ang tigil putukan sa Lebanon ay bahagi ng kasunduang ito sa Iran. Ang ginawa ng Israel ay paghiwalay ng dalawang bagay. Magkaroon ng bilateral na kasunduan sa Lebanon para sa seguridad ng Israel at bigyan ito ng pagkakataong pababain ang pensyon. At inaasahan kong makikita mo ang napaka-minimo na tugon ng Israel, napaka-ingat na tugon ng Israel sa agresyon ng Hezbollah sa susunod na 100 araw na may layuning makatawid sa midterm elections sa Estados Unidos. Pagkatapos ng midterm elections na yon, kung patuloy mong makikita na hindi tumitigil ang Hezbollah at hindi pumapasok sa anumang kasunduan ng tigil putukan, naniniwala akong maaari mo nang makita ang Israel na gumawa ng mas agresibong hakbang para pahinain ang Hezbollah. Pati na sa hilagang Lebanon, kasama ang Beirut. Alex, sa practical na usapan, mataas ang alerto ng IDF sa hilagang hangganan dahil sa pagpirma ng trilateral na kasunduan. Nagpahayag ng galit ang Hezbollah sa pamahalaan ng Lebanon, tinawag silang traidor dahil sa kasunduan. Inaasahan ng IDF na maaring magkaroon ng tugon ang Hezbollah. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang magiging tugon sa pagpapaputok laban sa tropang Israeli na nasa security zone at mga komunidad sa hangganan sa hilagang Israel. Ilang beses na rin tayong nag-high alert nitong 2.5 taon pero ngayon, naka-high alert na naman ang hilagang hangganan. Makikita mong sinusubukan ng Hezbollah labagyan ng kasunduan mula simula pa lang at subukang makita ng Israel na magsagawa ng mas malalaking pagganti sa loob ng Timog, Lebanon. Sa pag-asang lalo nitong maihiwalay ang Israel mula kay Pangulong Trump sa ngayon. At maaari mo ring makita na sasabihin ng Iran, hindi kami. Gusto naming magkaroon ng kontrol sa aming teroristang organisasyon sa loob ng Timog, Lebanon. Hanggang sa punto na kami bilang Iran ay handang ipagtanggol at suportahan ang Hezbollah sa mga pag-atake sa Israel. Kaya maaring makita mo na biglang sumiklab ang sitwasyon kung saan umatake ang Hezbollah, gumanti ang Israel, at maaari mo pang makita tulad ng nakita natin ilang linggo nang nakalipas na maaring direktang makialam ang Iran sa labanan. Nakita na natin sina Defense Minister Katz at ibang opisyal sa Israel na nagsabing anumang pag-atake ng Iran sa Israel ay tutugunan ng matinding sagot. Maaring magdulot ito ng katahimikan. Ang Estados Unidos ay naghahangad na magkaroon ng tigil putukan sa Iran at mabuksan muli ang mga kipot ng Hormuz. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero nakikita mo rin ngayon ang posibilidad ng isang paraan para makalabas sa aktibong labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Hindi pa sigurado ngayon pero nananatili ang tigil putukan sa Gaza. Tandaan mo rin ang sinabi ni Pangulong Trump ilang linggo na ang nakalipas. Sabi niya, ang tigil putukan ay kapag mas kaunti ang putok ng magkabilang panig. Tama ba? Kaya asahan mo na sa parehong paraan ng operasyon ng Israel sa loob ng Gaza kapag may nakikita silang kilos ng terorista doon. Handa pa rin ang Israel na umatake kung makakita sila ng mga terorista na gumagalaw sa Timog, Lebanon. Alex, punta naman tayo sa Iran. Nagkaroon ng putukan sa pagitan ng US at Islamic Republic nitong weekend. Sa pagkakaintindi ko, nagsimula ito ng atakihin ng Iran ang barkong pangkalakal gamit ang drone. Tumugon ng US at nagkaroon ng palitan sa loob ng 72 oras kung saan umatake ang US.
Sinabi ni Pangulong Trump na kung magpapatuloy ang Iran sa paglabag, tatawagin nila itong paglabag sa tigil putukan. Hihilingin niya sa militar na tapusin ang trabahong matagumpay nating sinimulan. Sabi ni Pangulong Trump at ni J.D. Vance, ang vice-presidente, na ang karahasan ay tinutumbasan din ng karahasan at ito ay nangyari sa nakalipas na 48 hanggang 72 oras. Tama, nakita nating inatake ng Iran ang dalawang magkahiwalay na barko sa loob ng Straits of Hormuz nitong mga nakaraang oras at araw. Sabi ng Estados Unidos na hindi ito tama, labag ito at kami gagante. Kaya kahit na mukhang mahalaga sa pananalapi ng Iran na buksan ang Straits of Hormuz, sinusubukan pa rin nilang subukan si Pangulong Trump. Parang sinusubukan nilang ipahiya si Pangulong Trump. Kung magpapatuloy sila sa pag-atake at hindi tutugon ng Pangulo, sasabihin nilang sila ang nagwagi sa digmaan. Kaya napakamaselan pa rin ng sitwasyon. At sa tingin ko, kung titingnan mo ang dalawang sitwasyong ito ngayon, isa sa pagitan ng Iran at ang MOU na isinusulong ni J.D. Vance, sa tingin ko may ilang pahayag tayo mula kay J.D. Vance. Ayon sa X, pumirma ang Iran sa kasunduan sa tigil putukan at iginagalang natin ito. Kung may di pagkakaunawaan sa MOU, pwede silang tumawag, pero ang karahasan ay tinutumbasan din ng karahasan. Kaya itong MOU, kasama ang Iran, ay mukhang proyekto, diplomatikong proyekto ni J.D. Vance, pati na rin ni Jared Kushner at Steve Witkoff na nasa likod nito. Ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon ay talagang ideya ni Marco Rubio. Kaya makikita mo dito na ang dalawang panig ay naguunahan sa posisyon sa kanilang sariling paraan. At ang Pangulo ay nakatingin at nagmamasid kung alin sa mga diplomatikong pagsisikap ang magiging mas matagumpay at mas kapaki-pakinabang. Sa tingin ko, si J.D. Vance ay naglalakas loob ngayon. Alam mo, sinasabi niya na gagawin ng Iran ang lahat ng sinabi nilang gagawin ng Iran. Kasabay nito, nagawa ni Marco Rubio na mapalapit ang pamahalaan ng Lebanon sa Israel sa unang pagkakataon kung saan nagkakaroon sila ng mga diplomatikong pag-uusap na talaga namang unang beses sa maraming taon. At maaari talaga itong humantong sa isang mas malaking kasunduan para sa normalisasyon. Makikikita mo ang diplomasya ng dalawang tumunahing personalidad at posibleng kahalili, J.D. Vance sa Iran at Marco Rubio sa Lebanon, na inaasahang papalit kay Trump sa Republican Party at makikita natin kung alin sa kanila, kung meron man, ang magiging epektibo. Tingnan natin ang mangyayari doon. Kasabay nito, ginanap ngayong linggo ang ikalawang JNS International Policy Summit sa Jerusalem. Merong daan-daan na tao ang dumalas sa loob ng 3 araw. Gusto kong pag-usapan ang summit sa loob ng 1 o 2 minuto, pero marahil isa sa mga pangunahing tampok ay ang katotohanang nagtalumpate si Punong Ministro Netanyahu sa summit. Ito na ang ikalawang sunod na taon na ginawa niya ito. Tinalakay niya ang iba't ibang mga issue na matagal na nating pinag-uusapan sa loob ng maraming linggo. At sinabi niyang hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Tinalakay din niya ang sitwasyon sa Lebanon. Lumipat tayo sa video ni Punong Ministro Netanyahu sa JNS Summit tungkol sa Lebanon. Ano man ang mangyari sa mga pag-uusap, may kasunduan man o wala, ipinapangako ko sa inyo na ang Iran, hanggat ako ang punong ministro, ay hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. Hindi kailanman. Hanggat kailangan natin protektahan ang ating mga tao, mananatili tayo sa security zone sa Timog, Lebanon. At ang dahilan ay lubos na naunawaan. Walang bansang hihiling ang gumawa ng iba. Isipin mo ngayon ang Estados Unidos na nasa kabilang hangganan. Meron kang libo-libo, isang hukbo ng libo-libong terorista na sumasalakay sa iyong mga lungsod at bayan gamit ang mga rocket, ballistic missile at mga killer drone. Pinapatay nila ang iyong mga sundalo, pinapatay nila ang iyong mga mamamayan, pinapatay nila ang iyong mga anak at palagi nilang binabantaan ang mga ito araw-araw. Ano ang gagawin ng Amerika? Ibig bang sabihin, wala na tayong magagawa? Pigilan muna natin ang ating putok. Iyan ba ang sasabihin ng Amerika? Hindi. Alam mo ang gagawin nila? Tatawid sa hangganan. Gagawa ng security zone. Lilipulin ang mga terorista at poprotektahan ang kanilang mga tao hanggang mawala ang banta. Ganoon din ang ginagawa namin.
Iyon ang isa sa pinakamalakas na punto ni Punong Ministro Netanyahu na binanggit niya. Kahit anong bansa, lalo na ang Estados Unidos, kapag inatake sa hangganan gaya ng Canada o Mexico, siguradong papasok sila roon, kukunin ang lupa, at titiyakin na hindi na magiging banta ng terorismo. Kita mo namang masigla ang punong ministro doon. Matagal mo nang hindi nakita na ganun siya kasigla, masasabi ko, sa mga pampublikong talumpate na gaya nyon. Pero masigla siya. Masigla rin ang mga tao. Sa tingin ko, ang dalawang panig ay nagpapalitan ng sigla sa isa't isa. Habang dumarami ang pumapalakpak kay punong ministro habang nagsasalita siya, lalong nasisiyahan siya at ang mga tao. Kaya ang makikita mo dito ay buong ipinapakita ang doktrina ng punong ministro. Ang ginawa ng Israel sa 12 araw na digmaan at pagkatapos sa operasyong umatungal na Leon kasama ang Estados Unidos habang isinasagawa nilang Epic Fury, ay ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang programang nuclear ng Iran. Wala na ngayon ang programang nuklear ng Iran. Napaurong ito ng maraming taon. Tulad ng sabi ng punong ministro, hindi lang nila winasak ang mga pasilidad at kakayahan sa produksyon. Tinarget din nila ang mga siyentipiko. Ibig sabihin, kung wala ang mga siyentipiko, hindi mo na kayang buwing muli ang programa dahil pati kaalaman kung paano ito gawin ay nawala na. Sabi ng punong ministro habang siya ang namumuno, gagawin niya ang lahat para pigilan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuclear. Noong nakaraang taon, gumawa siya ng malaking hakbang para dito. Sabay nito, sinabi rin niya na mananatili siya sa security zone sa katimugang Lebanon. Anong masasabi mo sa kasunduang nilagdaan ng Israel at Lebanon, isang pansamantalang kasunduan para simulan ng usapan sa mas permanenteng kasunduan habang tumatanggi ang Israel na umalis sa security zone sa katimugang Lebanon? Alam natin na si J.D. Vance, ang Pangulo ng Estados Unidos, ay nagtutulak din sa Israel na umatras. At kitang-kita mo dito na matatag ang paninindigan ng punong ministro at hindi siya natinag tungkol sa pag-atras ng Israel sa Lebanon. Gusto kong manatili sa International Policy Summit ngayong linggo sa Jerusalem. Nandun ang punong ministro, Pangulo ng Israel, talihim ng ugnayang panlabas at iba pang mataas na opisyal. May mahigit 200 na tagapagsalita, mga eksperto, mamamahayag, diplomat at mga gumagawa ng pulisya. At talagang mahirap itong himayin dahil sobrang dami talaga. Halos 3 araw itong tuloy-tuloy mula umaga hanggang gabi. Dagdag pa ang iba pang aktibidad sa summit. Kung pwede mong ituro ang isa o dalawa sa mga highlight mo, bukod sa footage kay punong ministro Netanyahu mula sa summit, ano ang mga naging highlight? Ano ang mga puntong babaunin mo habang sumusulong tayo, kaugnay ng mga napag-usapan at ipapatupad na pulisiya at may tagapagsalita bang tumatak sa'yo? Para sa akin, tumatak talaga ang unang pangunahing tagapagsalita ng summit, si US Ambassador sa Israel, Mike Huckabee. Alam mo, sinumulan niya sa pagsasabi na sa umaga ay nag-check siya sa social media para lang masigurado na hindi siya natanggal sa trabaho magdamag, na sa tingin ko ay nakakatawa sa isang banda. Hindi rin talaga nakakatawa, baka may katotohanan kasi doon. Pero alam mo, talagang ipinaglaban niya ang pagsuporta sa Israel kung ikaw ay isang Amerikano. At pakiramdam ko, napakahalaga noon. Maraming Amerikano ang dapat makaintindi at makarinig ng mensaheng yon. Pero napakaraming politiko roon at sina Naftali Bennett, Benny Gantz, mga ministro sa kasalukuyang gobyerno, Avi Shikli, Gil Gamliel. Nandun ang pinuno ng Rafael, si Yuval Sheinitz, na nagkwento tungkol sa unang 10 minuto ng digmaan at kung paano hindi nakita ng Iran ang 200 eroplano na lumilipad papasok sa kanilang teritoryo. Nabanggit mo rin ang tungkol sa pulisya. Isa sa ginawa namin ay magdaos ng mga policy forum, 12 forum na tumalakay sa mga isyong legal, laban sa antisemitismo, tungkol sa Judea at Samaria, at iba pang usapin sa pulisya. At ang ginawa namin ay nakipagtulungan kami sa mga forum na ito. Para itong mga super panel, mga work group na bumubuo ng mga kalipunan ng pulisya na nagmumula sa bawat isa sa mga forum na iyon. Kaya pagdating ng aktual na pagtitipon ng forum sa summit, may kumpletong dokumento ng pulisya na kasabay ng layunin ng forum na iyon. Hindi lang salita ang lumabas sa Jeddah Summit, may mga rekomendasyon din sa pulisya. At umaasa kami na ang ilan sa mga rekomendasyon sa pulisya na ito ay mapupunta sa tamang mga tao at sa huli ay makakaapekto sa mga pulisya tulad ng mga pulisya ng pamahalaan ng Estado ng Israel, mga pulisya ng pamahalaan ng Estados Unidos, mga pulisya ng ilang pamahalaan sa Europa at iba pa.
Kaya nga, tulad ng sinabi mo, nagkaroon kami ng 1,200 at 44 na dumalo sa loob ng 3 araw. Nagkaroon din kami ng 230 na tagapagsalita. Nagsimula ito linggo ng hapon hanggang hating gabi ng Martes. Napaka-advance at napaka-develop ng curriculum tungkol sa iba't ibang issue sa pulisya na kinakaharap ng Israel at ng mga Hudyo. Inanunsyo din namin na opisyal na naming binabago ang pangalan ng JNS mula Jewish News Syndicate patungong Jerusalem News Syndicate. Alam mo, kung gusto mong malaman pa ang tungkol doon, pwede mong panuorin ang talumpati ko. Ito ang pinakaunang talumpati nung linggo ng gabi, pagbubukas ng summit. Sa palagay ko, bukod sa lahat ng nagsasabing kamangha-mangha ang pagtitipon, malaki ang nagawa ng summit sa kabuuan. Pinapalakas nito ang industriya ng mga individual na araw-gabi lumalaban para sa kapakanan ng mga Hudyo at Estado ng Israel sa iba't ibang narangan ng pakikibaka. Maging ito man ay sa mga internasyonal na forum, sa mga korte, sa paggawa ng mga pulisya o sa mga influencer sa social media. Alam mo, nandun sila at sinusubukang baguhin ang pananaw ng mga tao sa mga isyung may kinalaman sa Israel at alalahanin ng mga Hudyo. Marami sa kanila ang nakakaramdam ng pag-iisa at parang hinaharap ang mas malalakas na puwersa at marami rin ang kulang sa pondo kaysa sa pangangailangan. Kapag pinagsama-sama mo sila, talagang nakaka-inspire. Naniniwala akong umalis ang mga tao na mas energized at muling nag-commit sa laban. Napagtunturin nilang kahit kapos tayo sa pondo, malakas tayo bilang isang industriya kapag nagsama-sama. At ito ay isang industriya na nasa panig ng katotohanan at may pagkakataong manalo. Sa ngayon ako, napakagandang event ang buong summit. Hinihikayat ko ang lahat na panuurin ang talumpati ni Ambassador Hakabi kasama si Ira na isa sa mga tampok na bahagi. At kung may na-miss ka man, kung nasa US ka o nasa Israel at hindi ka nakadalo, pumunta ka sa JNS TV kung saan ito ay talagang hinimay at iniayos. At habang nag-uusap tayo ngayon, lahat ng nilalaman na yon, ibig kong sabihin, pinag-uusapan natin ang oras at oras ng mga video. Ina-upload na lahat ito habang nagsasalita tayo. Kaya pumunta ka sa JNS at sa tingin ko rin, Nagtapos kami nung linggo ng gabi kasama si Mark Levin mula Fox News. Tapos kinabukasan, punong ministro naman nung Martes ng gabi. Nagtapos kami kasama ang mga komedyante, sina Ami Kozak at Yochai Sponder. At sa isang sesyon na pinangunahan ni Flor Hassam Nahum na siyang tagapamagitan dito sa JNS TV program na The Quad. Ang ginawa niya ay isang peking therapy session sa pagitan ni Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu. Si Ami Kozak ang gumunap kay Donald Trump at si Yochai Sponder naman kay Bibi Netanyahu. Talagang nakakatawa ito, kaya hinihikayat ko ang lahat na panuorin ito. Nagtapos kami kasama si Abdullah at talagang naniniwala ako na sa ilang bahagi ng summit ay tunay na mahiwaga at napaka-espesyal. Inaabangan namin hindi lang ang pagbabalik ng event sa Jerusalem sa susunod na taon, kundi pati pagdadala ng summit sa Washington DC sa Tagsibol. At talagang naniniwala ako na magiging panimulak hakbang ito para sa JNS habang patuloy itong umaangat. dagdag pa rito, sa totoo lang, bukod pa sa lahat ng yon, ang mga nangyayari sa mga pasilyo ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang networking na nagaganap, nakita ko kung paano nabubuo ang mga relasyon, mga partnership na nabubuo doon sa pasilyo. Kung gusto mo ma-inspire, panurin ang mga video sa JNS TV. Lipat tayo sa ibang balita. Tungkol sa digmaan sa US nung nakaraang linggo, naganap ang 2 botohan sa Senado. Sa pakalawang botohan, tinanggihan ng Senado ng US ang panukalang limitahan ang kapangyarihan ni Pangulong Trump sa digmaan. Isang araw matapos ipasa ang resolusyong nananawagan sa pag-alis ng mga puwersa ng US mula Iran. Tinatangka kong unawain kung paano nagtutugma ang 2 botohan sa Senado at kung maapektuhan nito ang mga susunod na aksyon ni Pangulong Trump ngayon. Sa kasalukuyang panahon, mukhang nais ng Estados Unidos na tapusin na at huwag nang muling makisangkot sa militar laban sa Iran. Nakita mo na paulit-ulit sinubukan ng Kongreso limitahan ang kapangyarihan ni Trump sa pakikidigma. Ngayon, nililimitahan ng mga kapangyarihan sa digmaan ng mga operasyon na lampas sa 60 araw. Samantala, ang Operation Epic Fury ni Pangulong Trump ay hindi tumagal ng higit sa 60 araw. Palagay ko, sinadya nilang hindi pahabain ng lampas 60 araw para hindi siya madamay sa problema sa War Powers Act. Kung mawawala sa panig ni Pangulong Trump ang House ngayong Nobyembre na isang patas at posibleng mangyaring sitwasyon,
Makikita mo. Pagkatapos, susubukan ng House ipasa ang iba pang War Powers Limitation Act. At lalo na kung matalo rin ng mga Republikano ang Senado na maaring hindi kasing taas ang posibilidad, pero may posibilidad pa rin na mawala rin ang Senado. At maaari talagang maglagay yon ng malaking hadlang sa kakayahan ni Trump na ipagpatuloy ang pakikidigma. Malinaw na may tanong, kung pagpapatuloy ba ito ng dating digmaan o ibang operasyon dahil sa mahabang tigil putukan sa pagitan. Kung iniisip ng iba na madali lang para kay Pangulong Trump bumalik sa digmaan pagkatapos ng midterms, lalo na kung patuloy siyang pinapahiya ng mga Iranian, posible niyang balewalain ang payo ni na J.D. Vance, Witkoff, Kushner o iba pa at kilalanin na kailangang tapusin ang trabaho. Sa huli, gusto talaga ni Trump manalo. At dito, hindi talaga mukhang nanalo siya. Kahit na napakatagumpay ng operasyong militar, pagdating sa kakayahan nitong sirain ang mga nuclear facility at ang paggawa ng ballistic missile. Isa sa mga dahilan kung bakit sa tingin ko na ang MOU na ito ay talagang iba sa JCPOA ay dahil ito ay sumusulong talaga sa aksyong militar. Mula ito sa sitwasyong wala ng nuclear weapons program ang Iran. Kung babalikan mo at titingnan mo, alam kong nag-iiba tayo ng paksa. Pero kung babalikan mo at titingnan mo ang JCPOA ni Obama, ang ginawa nun ay nilagyan ng mga limitasyon ang kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium lampas sa 60%. Pero meron na silang 60% na enriched uranium at meron din silang mga centrifuge para ipagpatuloy ang pag-develop ng enriched uranium na yon. Pinayagan din nito ang Iran na palawakin pa ang kanilang nuclear program at may sunset clause pa sa pagtatapos ng kasunduan. Magkakaroon talaga ng daan ng Iran para dagdagan pa ang enrichment ng uranium at makamit ang nuclear weapons grade dito. Ang ginagagawa ng MOU na ito ay sinasabi na kailangang manatili ang kasalukuyang kalagayan. Pero ano ba ang kasalukuyang kalagayan? Ang kasalukuyang kalagayan ay walang nuclear program. Kaya anumang pag-unlad sa nuclear program ay malaking paglabag sa kasunduan. Ngayon, tutuparin ba ng Iran ang pangako nito? Sa palagay ko, hindi dapat pagkatiwalaan ng Iran sa pagtupad ng pangako nito. Ngunit naantala ng matagal ang nuclear program ng Iran dahil sa aksyon ng US at Israel. Sa tingin ko, ayaw ni Trump bumalik sa digmaan. Buti na lang at sa ngayon, bumuto ang Senado na limitahan ng War Power Resolution. Pero pagkatapos ng midterms, baka hindi na ganun kasuwerte si Trump. Alex, may oras pa tayo para sa isa pang paksa. Habang mas nanonood ako ng balita sa Israel, mas naririnig ko ang tungkol sa Turkey. May takot na ang susunod na front na kailangang harapin ng Israel ay ang Turkey. Nalaman natin ito mga nakaraang araw na posibleng makialam ang Turkey sa digmaang ito, kakampi ng Iran laban sa Estado ng Israel. At ayon kay Pangulong Trump, ang relasyon niya sa Pangulo ng Turkey, si Erdogan, ang naging dahilan kung bakit hindi sumali ang Turkey sa labang yon. Panoorin natin ang video na ito. Ano ang mensahe mo sa iyong matalik na kaibigan si Erdogan at sa mga mamamayan ng Turkey? Gusto ko siya, kaibigan ko siya, at hindi siya sumali sa digmaan. Isa siya sa mga pangunahing kandidato na sumali sa digmaang kinasasangkutan ng Iran marahil sa panig ng Iran kasi hindi siya fan ng Israel. Hiniling ko sa kanya na huwag sumali at hindi siya sumali. Alam mo ba kung sino pa ang magaling? Sinabi ni Pangulong Trump na personal niyang hiniling kay Erdogan na huwag sumali sa digmaan ng Iran, US at Israel. Siguro hindi pa sasali si Erdogan sa digmaan ngayon. Pero habang bumababa ang impluwensya ng Iran, humihina rin ang pagtatangka nitong mangibabaw sa gitnang silangan gamit ang mga teroristang proxy. Kasama na ang Hezbollah, ang Houthis, ang Hamas, pati na ang Kataib Hezbollah sa Iraq. Dahil ang Iran mismo ay labis ng humina. Ang mga kaalyado nito sa Syria ay wala na, si Bashar Assad ay hindi na sumusuporta sa Iran. Ang tunay na nakita mo sa panahong ito ay na sa pagbagsak ni Bashar Assad sa Iran, umangat si al-Shara na sinuportahan ng mga Turko. At dahil dito, ang Shiite Crescent ay talagang nabawasan ng lakas. At may malaking banta ng pag-isbong ng isang bagong Sunni Crescent na posibleng pamunuan ng tatlong haligi, Qatar, Turkey, at Ehipto. Alam mo, may matibay na paniniwala na sa isang punto, sa susunod na panahon,
Maaring sa loob ng 5 taon, 10 taon o 15 taon mula ngayon na maaring matagpuan ng Israel ang sarili nito sa digmaan laban sa Ehipto at maaari rin itong makipagdigmaan sa Turkey. At syempre, ang Qatar bilang taga-suporta. Nakikita na natin ngayon kung paano ang mga taga-Qatar ang nagsisilbing bangkero para sa Iran na marami sa pera sa MOU na ito na pinasok ng US sa Iran na ang mga pondong mapupunta sa kamay ng mga Iranian ay galing sa Qatar. May kakayahan ng mga taga-Qatar at sinuportahan nila noon ang Hamas. Kaya rin nilang suportahan ng Turkey at Egypt. Kaya ang ideya na si Erdogan na hindi lang basta hindi kaibigan ng Israel, kundi talagang sukdulan ang pagkagalit niya sa Israel. Palaging kumukontra sa Israel at kay punong ministro Netanyahu, lalo na nitong mga huling taon, kaugnay ng pagtanggap ng Turkey ng F-35. Ibig ko sabihin, delikado ito ngayon. Bago tayo magpatuloy, may video dito kung saan si Pangulong Trump ay nagsasalita tungkol sa F-35 na maaring ibigay sa Turkey bago ang NATO summit bilang bahagi ng regalo ng mga sandata. Panoorin natin ang clip. Gusto nila ng F-100 at 10 jet engines at F-35 fighter jets. Pupunta ka ba ng Turkey? May dala ka bang malaking pad ng regalo? Sa tingin ko, sa tingin ko, Tingnan mo, miyembro siya ng NATO. May ilang tao na hindi siya itinuturing na ganon, pero totoo namang miyembro siya. Isa siyang matibay na miyembro ng NATO. Malamang gagawa ako ng bagay na talagang magpapasaya sa kanila. Gaano kadelikado yun, Alex, kung ang Turkey na kaaway ng Israel ay magkakaroon ng US stealth F-35. So, Maraming paraan para tingnan yan. Ito ang pinakamakapangyarihang eroplano ngayon at napatunayan na ng Israel ang bisa nila sa digmaan laban sa Iran. At ang ideya na ang Turkey na napakalapit, ibig kong sabihin, mas malapit ang Turkey sa Israel kaysa sa Iran na magkakaroon sila ng mga ganitong bagay ay napakadelikado. Sa kabilang banda, ang F-35 na makukuha nila ay hindi kasing taas ng kalibre ng F-35 ng Israel. May F-35I ang Israel, pinakamataas na antas ng F-35. Ina-upgrade din nila ang mga ito pagdating sa Israel. Ang Israel ay tinatanggalan ito ng ilang bahagi at milalagyan ng sarili nilang software. Maniwala ka, mas mataas ang kalidad ng F-35 ng Israel kaysa ibang bersyon. Pero, tulad ng sabi mo, F-35 pa rin yan. Ngayon, kasabay nito, alam mo kung bibigyan kita ng isang Formula 1 na kotse, hindi ibig sabihin na kaya mong patakbuhin o imaneho ang Formula 1 na kotse sa parehong paraan na ginagawa ng isang Formula 1 na driver. At ano ang nakita natin? Sinabi ko sa summit na sa nakalipas na 3 taon, ang pagiging piloto ng Israeli fighter jet ang pinakaligtas na propesyon. Ibig ko sabihin, ang mga piloto ng Israeli fighter jet ay nasa antas na mas mataas pa kaysa sa inaasahan mong mararating ng isang Turkish na piloto. Kaya ang Turkish na piloto ay mas mababa ang kakayahan. Ang F-35 na makukuha nila ay mas mababa rin ang kalidad ng eroplano. Mas mataas ang kalidad ng Israeli F-35 at pinakamahusay ang kanilang mga piloto. Kahit napatunayan na nila ang sarili nila, masasabi kong mas magaling at malakas pa sila kaysa sa mga Amerikanong piloto na kamangha-mangha. Sa tingin ko, kulang ang pagkilala sa mga Israeli piloto at Israel sa husay nilang lumipad kasama ng mga Amerikano at sa kanilang pagiging epektibo. Kahit ideya pa lang na handang ibigay ni Pangulong Trump ang mga kagamitang ito sa mga mortal na kaaway ng Israel at na ang Israel ay, pasensya na. Ang Pangulo ng Estados Unidos ay palaging tinatawag na kaibigan si Erdogan. Tinatawag na kaibigan si Al-Thani, ang emir ng Qatar. At sinasabi niyang si Al-Shara, ang teroristang Pangulo ng Syria, ay naging napakabuti sa kanya. Alam mo, isang taong naging mabait talaga sa kanya. Talagang nakakabahala ito. Siyempre. Kaya alam mo, siguradong may mga tanong tungkol sa, nasaan na si Pangulong Trump na yon kaugnay ng Israel kumpara noong ilang buwan at ilang taon nang nakalipas. Mukhang hindi na sila magkapantay. Si punong ministro Netanyahu sa ngayon, hindi talaga sila magkapantay. Nakita natin na si Netanyahu ay naimbitahan ng 7 beses para makipagkita kay Trump bago ang Operation Epic Fury. Hindi ko alam kung may darating pang imbitasyon na yun. Samantala, si Pangulong Trump ay nagsasalita ng maganda tungkol sa Field Marshal sa Pakistan, sa Emir ng Qatar,
at kung paano kaibigan niya si Erdogan. Bakit siya maghahanda ng gift basket? Pero nakikita mo, ang ginagawa ng mga taga-Qatar at mga Turko dito ay manatili lang sa mabuting panig ni Trump, kunin ang mga benepisyo. At kapag wala na si Trump sa pwesto at nakuha mo na ang mga F-35, doon mo makikita ang mas agresibong Turkiya, Ehipto at Qatar laban sa Israel. Babantayan namin ang sitwasyon, pero tapos na ang oras natin ngayon. Ito ang Jerusalem Minute. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS TV, kasama si Alex Treman ng JNS TV. Siguraduhin mong bumisita sa JNS TV, tingnan ang lahat ng kamangha-manghang mga programa at syempre, panuorin ang lahat ng mga footage mula sa summit. Mapupukaw ang iyong inspirasyon. Bisitahin ang janos.org para sa mga bagong balita sa Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Pasalamatan din natin ang crew ng JNS TV. Magandang linggo sa lahat. Makita-kita tayo ulit sa susunod na linggo dito sa Jerusalem Minute.